Nagluluto po ba kayo ng neon balls? Ano nga ba yung neon balls? Yo, my name is Gabigail and nandito nga tayo ngayon sa Tivoli Royal Country Club. In other words, my crib. Andito tayo ngayon dahil titikim tayo ng mga holiday dishes. Makakausap natin mamaya ang mga world-class chefs. Bago ang lahat ng yan, swimming muna ako. So basically, we have our holiday platters. It composed of the usual and the familiar food na sinuserve natin sa isang typical and traditional na Paskong Pinoy. Morcon, lechong manok, embutido, ang Pinoy style spaghetti natin, syempre hindi mawawala yan. At the same time, syempre, meron tayong kare-kare para sa seafood, konting vegetables, so meron tayong ensalada Pilipina, and then meron tayong butchon, which is yung ating lechon na naka-roll. Bakit po ang lechon po ang star po ng Paskong Pilipino? Yes, dahil ang gusto natin syempre pag sa hapagkainan meron kang star eh. So pag nakita mo kaagad yung pork, lechon, butchon, nasa lamesa mo, hindi ka ba gaganahan? Isa sa mga talagang star ng lamesa ng Noche Buena. No? So yun ang ina-highlight natin ngayon dito sa ating holiday platters. Bali sir, kayo po yung head chef, no? Basically, I am the executive chef of Tivoli Royal Country Club, and I oversee the everything that is with regards with food from the purchasing. Kailangan we will ensure na it will be safe, it will be fresh, and then up to the preparation, up to the execution, up to the serving. Kayo naman po sir yung sous chef. Bali lahat po ng sauce dito kayo po yung gumawa? Ay, hindi. Ang part ko naman sa Tivoli Royal as a sous chef is na-assist ko yung aking executive chef regarding sa kung ano yung ilalabas namin and daily operations, kung kamusta, kung ano ba na nangyayari, then nire-report ko sa kanya directly. Then ako kasi yung second in command niya dito sa kitchen namin. Totoo po bang galit ang mga chef sa microwave? Meron, no. Hindi naman may pagkakaila. Meron at hindi. Chef, pwede po ba magpa-microwave? Pwede. Kung yun ang tanong mo kanina, ito ang pinakamasayang microwave na gagawin natin, sir. Napaka-convenient na rin ng microwave sa ngayong panahon na ngayon. Yung mga mabilisang process, doon na natin siya inaano. Hindi niluluto doon na. Huwag mong lulutuin doon. Kumbaga parang medyo lumambot lang ng konti. Yeah. Thank you, chef. Nagluluto po ba kayo ng neon balls? Ano nga ba yung neon balls? Saririnig ko na yan eh. Ano ba yung neon balls? Around the schools in the Hepa Lane. Okay. Locals call it kwek-kwek. Kwek-kwek? Kwek-kwek neon ball? Oo naman, nagluluto ng kwek-kwek. Bakit po bawal po mag-medium rare sa lechon? Yan ay magiging cause ng foodborne illness. Ang pwede lang natin i-medium rare ay beef. Technically, beef lang talaga. Dahil ang beef, pwede mo siyang kainin ng kahit raw. Steak tartare, di ba? Pero ang pork, chicken, duck, kailangan yan. Lutong-luto yan. Ano po yung pinaka hindi nyo po masarap na naluto? Adobong baboy. Kasi ano pa lang ako noon nangangarap pa lang ako noon nung mga time na yun. Hindi ko siya alam totally kung paano lutuin. Ang alam ko lang toyo bawang, sibuyas lang. Sobrang alat niya at sobrang tigas ng karne.
Ano po ito? Pasta. Ito pa, ano po ito? Pasta. Ito, chef, ano po ito? Pasta, lasagna. Ito, chef. Ano po ito, chef? Pasta, spaghetti. Ano pong pinagkaiba po ng cook sa chef? Actually, magandang question yan. Ang chef, normally, isa lang talaga sa loob ng kusina, which is executive chef. Yung hierarchy, as explained by Chef Joms kanina, bumaba yun. May sous chef, may chef de partie tayo, may demi chef de partie, then andun yung mga kusinero, which is yung komi na tinatawag natin. The difference is, yung chef, meron siyang responsibility. The executive chef is responsible for overall. And then, yung cook na sinasabi natin, sila yung backbone ng kusina. Pansin ko lang po sa mga chef po, no? Si Gordon Ramsay po, matapang. Pero bakit po si Chef Boy mabait? Ano pong klase yung, ano po ba talaga? Siguro sa akin sa pagkakaintindi ko, si Chef Ramsay kasi sinupervise siya ng isang Michelin-starred na chef katulad ni Chef Marco Pierre White, which is nanggaling siya sa isang traditional and golden age ng cooking. Sobrang traditional nila, and yung environment ng kitchen before is talagang mas mainit pa sa apoy. As a head chef po, no? Ano po ba talaga yung nangyayari sa kusina ba? Nagsisigawan po ba? Isa time namin na we were starting sa career namin, very unforgiving yung environment ng kusina eh. Hindi ka pwedeng weak heart, hindi pwedeng mahina ang loob mo. Iisipin mo lagi, trabaho lang to. Nothing personal, push ka lang ng push yung mga challenges. Kung ano pinagawa sa akin ng chef ko, push lang kami ng push. And you can't say no. Laging yes, chef, ang sagot mo. Kasi para siyang army brigade eh. Kung ano yung sinuto sa'yo, sumunod ka na lang muna. Bakit ka kailangan mo sumunod? Dahil yung chef mo, pinag-isipan niya maigi yun. At pag nabulilyaso man yun or pumalpak man yun, syempre ang sisinan dun sa executive chef. Yung environment na kusina, nagmumurahan ba? Yes. May nagmumurahan sa kusina, may nagsisigawan, may pressure. Pero dala ng pressure yun. Nasa sa'yo na yun kung pe-personalin mo. Paglabas ng kusina, tropa-tropa na ulit pagkatapos. Kasi ikaw dinamdam mo, ma-left out ka kaagad. Mga chef, gutom na po ba kayo? Actually, kung ngayon namin kasi kami, kanina pa kami na umay eh. Ikaw ang gusto namin pakainin eh. Yo, bale chef, matagal-tagal na rin po akong single. Okay. Na-miss ko po yung subuan po. Pwede nyo po ba akong subuan ng Pwede. Kasi butchon? may reputasyon kami na masarap kami magluto eh. Pero baka malaman mo rin na masarap din akong magpakain. Guys, habang sinusubuan si Sir Gab natin, kung gusto nyong matikman tong crispy outside and moist inside ng ating crispy butchon belly, dito lang yan sa Tivoli Royal Country Club. Only at 1,300 pesos, guys. Tignan nyo naman kung gaano kasarap. Napaiyak pa si Sir Gab natin. Ang sarap. Thank you po. Thank you po. Nagsimula po ba kayo sa La Loma? Hindi ako nagsimula sa La Loma eh. Sa Las Piñas ako nagsimula, hindi La Loma. Paano namin naluto or paano natin nagawa yung butchon? Actually, it's a borrowed concept. In a culinary field, you cannot reinvent the wheel. Butchon, lechon, same concept. Pero pag may nakagawa na isang concept, ang magiging task ng mga chef is to enhance, is to do a variation, pero hindi mo na siya pwedeng baguhin. Kung babalik tayo sa question mo, nag-start ba ako sa La Loma, hindi ako lechonero. Pero still, kaya nating gawin yung proseso ng paggawa ng butchon, which is borrowed from the concept ng lechon. Paano nyo po ginagawang crispy po yung balat pero hindi po nagiging crispy yung loob? Nasa tamang oras and temperature lang talaga siya. And wag kakalimutan laging i-rest. Kung kailangan din po ng rest day ng lechon? Unlike you're grinding 24/7, yung butchon kailangan niya ng 1 day off per week eh. So kailangan niya ng rest day. Yo, I envy that. Chef, pwede na lang po ba kami mag-uwi? Pwede. Ito pa nga oh. Ready ko na para sa'yo.